Ang pagkakaroon ng dalawang Sun God Nika sa pamamagitan ng distorted future ni Bonnie at ang pakikipaglaban nila kasama ang Iron Giant kontra sa mga Gorosei. It is Depleted Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang One Piece Chapter 1118. Nakita natin sa previous chapter na ang Chapter 1117 na nagsimula na nga ang salpukan sa gitna ni Gorosei Venus at ni Zoro at dito din nabigyan ng diin kung gaano kaimportante at kung gaano napansin nitong si Gorosei Venus ang Kitetsu Blade nitong si Zoro. Sa chapter din na yon ay na-cancel na ang ginagawang announcement ni Vegapunk nang dahil nga sa napigilan na nila ang Iron Giant to the point na napalipad pa ito ng ataking ginawa ni Gorosei War Curie. However, dumako tayo ngayon sa current chapter na ang chapter 1118 at sa pinakaunang panel pa lang ay makita natin na tumalasik na nga ang Iron Giant at sa hindi inaasahang pagkakataon ay bumagsak ito sa isa sa mga ships ng mga marine. Nang dahil din sa pangyayaring ito, it seems nagalaw at para bang nawala ng source of power ang Denden Mushi na responsible sa ginagawang live announcement itong si Vegapunk. Pero habang unti-unting lumulubog ang Iron Giant ay patuloy pa rin niyang iniisip kung nasaan nga ba itong si Joy Boy. Kung papansinin din natin para bang napakahina dito ng Iron Giant dahil isang tira lang mula kay War Curie na knockout agad ito. Pero I think napakaraming factors ang nakakaapekto sa sitwasyon niya ngayon na pag-uusapan naman natin by the end of this video. Nang dahil nga sa ginawa ng Gorosei na expose at nakita sila ngayon ng mga Marines at hindi naman sila kilala nito. Habang sinasabi pa nga ng ilan sa mga Marines na maaring isa itong higanteng mammoth or isang higanteng baboy na nagpapatunay lamang na ang mga forms na ito ng Gorosei ay isang top secret kaya naman hindi ito alam maging ng mga Marines. Nang dahil na rin sa naputol ang ginagawang announcement ni Vegapunk at nabanggit din niya na mangyayari ang announcement na yun in the very moment na mamatay at tumigil ang pagtibok ng kanyang puso, aware na rin ngayon ang buong mundo na patay na si Vegapunk. Pero may isang napakalaking katanungan, sino ang pumatay sa kanya? Since kumalat na nga ang balita na tinake as hostage nitong si Luffy at ng kanyang crew ang mga Vegapunks, karamihan sa populasyon sa loob ng One Piece verse ang iniisip na si Luffy at ang kanyang crew ang salarin sa pagpatay kay Vegapunk dahil unang-una sa lahat, isang stereotyping lang naman at napaka-logical na isipin na ang Marines ay ang mabubuting tao. While on the other hand, ang mga pirata ay masasama. Subalit nang dahil na nga sa napakarami na din namang napuntahan na lugar nitong si Luffy at nakilala din naman kung gaano siya kabuti at kabait, ininsist naman nila na ang Marines ang gumawa ng paraan para patayin si Vegapunk dahil sa napakarami ng nalalaman nito at para patikumin ang kanyang bibig. Tinanong naman ng mga Gorosei itong si York kung ilan pa ang natitirang mga surviving na satellites ni Vegapunk, na sinagot naman ni York na may dalawa pang natitira na si Atlas at si Lilith. Pinpoint niya pa ang lokasyon ng dalawa pang satellites na ito habang sinasabing itong si Lilith ay nasa stratum pa rin at si Atlas naman ay nasa isa sa mga ships ng mga Giant kasama si Bonnie, si Kuma at ang iilan pa sa mga Straw Hat crew. Na-realize din ng mga Gorosei na gumagana at nag-grow pa rin ang Punk Records kahit patay na si Vegapunk, kaya naisip nila na magbe-benefit sila dito kung gagamitin nila at i-utilize nila si York. However, kung magsusurvive pa si Lilith at si Atlas, magiging hindrance lamang sila at magiging problema lang sila at some point. Kaya naisip nila na habulin pa ang dalawang satellites na ito at i-terminate silang dalawa para hindi na ito maging problema pagdating ng panahon. Si Dory, si Brogy at si Luffy naman ay nakabalik na sa kanilang ship kaya naman agad silang nag-set sail para tumakas na mula sa Egghead. Tuwang-tuwa naman itong si Luffy habang nakatungtong siya sa ship ng mga Giant dahil iniisip at tinitingnan niya kung gaano ito kalaki kumpara sa kanilang sariling ship. On the other hand naman, ang iilan sa mga Vice Admirals na nagbabalak na sirain ang ship na gagamitin nila para tumakas na si Vice Admiral Doll at si Vice Admiral Bluegrass ay naginang mga bata nang dahil sa kagagawa ni Bonnie. Habang makita naman natin na masayang-masaya si Luffy at binabate itong si Oimo at si Kashi, si Sanji naman ay nagre-report kay Nami habang sinasabing nakapag-set sail na sila dahil kumpleto na ang kanilang crew at pwede na silang tumakas, na nangangahulugan lamang na at this point nabaak ang grupo ng Straw Hat papunta sa dalawang grupo at unti-unti nilang nakita ang parabang isang napakalaking ibon na unti-unting papalapit sa kanila na hindi naman nagtagal ay na-realize nila na isa ito sa mga Gorosei. Hindi sinayang ni Luffy ang pagkakataon at habang hindi pa nakakalapit ang mga Gorosei ay sinulit niya ang pagkain ng napakaraming pagkain na inihanda ng mga Giants para sa kanya to the point na hindi nga daw dapat pang isahang kain lang
Pero kinain itong lahat ni Luffy habang sinasabing mag-prepare na lang daw ulit sa susunod ng mas marami pang pagkain. Habang nagre-recover ng energy itong si Luffy ay nagdedepensa naman ang mga Giants mula sa ginagawang fire-breathing attack nitong si Gorosei Mars. Napakadelikado ng ginagawang atake nitong si Mars, hindi lamang dahil sa kaya silang patayin ng init ng ataking ginagawa niya, subalit dahil kaya din itong sunugin ang seal at papigilan ang pagtakas nila. Tulad ng reaksyon ng mga Marines nang makita nila si Gorosei War Curie, nagulat din sila at hindi nila kilala kung ano ang napakalaking ibon na to. Dito din na-realize ni Dory at ni Brogy na itong si Mars ang magiging isa sa napakalaking balakid nila sa pagtakas dahil nga sa nakakalipad ito at may pakpak, kayang-kaya silang habulin ito kahit saan pa sila makarating. It was at this moment nang magsimula na namang magkaroon ng isang napakalakas na earthquake. Dito na nagsimulang mag-doubt ang mga Marines habang sinasabing baka totoo daw ang sinasabi ni Vegapunk at habang nangyayari ang mga mini earthquakes na ito ay unti-unting tumataas ang sea level. Nang dahil na rin sa medyo nahihirapan nga si Luffy na makipaglaban sa mga Gorosei nang siya lang, naisip niya na kumbinsihin itong si Bonnie na mag-turn into a Nika herself at tulungan siya na makipaglaban sa mga Gorosei. Subalit sinabi sa kanya ni Bonnie na hindi niya yun kayang gawin, kaya sinabi naman sa kanya nitong si Luffy at kinumbinsi siya na kaya niya yung gawin at naniniwala siya dito. Nang dahil dito, inisip nitong si Bonnie kung ano ang pinakamalaya niyang future at sa pamamagitan nun ay nakahanap siya ng future na kung saan ay nag-turn siya into Sun God Nika. Habang sinasabi ang mga salita na give me a future where I'm totally free. Habang tuwang-tuwa itong si Luffy sa nagawa nitong si Bonnie, ang mga Marines naman ay nagtataka kung bakit daw merong dalawang albino na Giants. Siguro si Mars naman matapos makita ang transformation na ginawa nitong si Bonnie, it's as if para bang bigla itong kinabahan. Yun din ang naramdaman ng ilan pang mga Gorosei mula sa vicinity. Pinapakita sa kanila ng kanilang mga gut feeling na para bang may mali na kailangan nilang pigilan right away. Na surely naman walang ibang dahilan kung hindi ang pagkabuo ng isang panibagong Sun God Nika na kinatatakutan nga nilang potensyal na kayang gawin ng abilidad na nakuha nitong si Bonnie. At sa pinakahuling panel naman ay may kita natin na unti-unting nagbabalik ang Iron Giant habang sinasabing there you are. At doon na nga nagtatapos ang chapter. Ngayon pag-usapan natin kung paano nabuo ang transformation na ito ni Bonnie papunta sa isa pang Sun God Nika na nagbibigay nga sa atin ngayon ng dalawang Sun God Nikas. Oo, nakopya ni Bonnie ang ability nitong si Luffy, subalit limitado ito and we cannot say na kasing lakas nitong si Luffy ang nagawang form nitong si Bonnie dahil unang-una sa lahat, hindi naman ito magtatagal permanently at mamaintain niya lamang ito for a short duration of time. Pangalawa, hindi ito kasing taas ng intensity na ginagawa ni Luffy sa paggamit ng kanyang ability, so in the very least, pwedeng ang magagawa niya lamang ay ang i-expand, palakihin at i-stretch ang kanyang katawan tulad ng ginagawa ni Luffy. Nabanggit din itong si Saturn way back before na ang napakalaking disadvantage ng fruit nitong si Bonnie ay ang nalilimitahan ito sa vision ng reality ng user nito, na para bang gustong sabihin dito ni Saturn na nalilimitahan ito ng confidence ng user nito ang kung ano mang kaya niyang i-manifest into reality. At kung iisipin natin, para bang napakatagal lang nakakulong at habang buhay nang nakatago itong si Bonnie, kaya kung iisipin niya kung ano ang kanyang pinakamalayang state, may isip niya ay walang iba kung hindi si Nika, dahil si Nika lang naman ang itinatak sa kanyang isipan na nagsisimbolo ng freedom or kalayaan. Isa din sa hindi gaanong na-explain sa chapter na ito ay kung bakit napakadaling tinalo ni Gorosei War Curie ang Iron Giant. I think dahil yon sa ang pinanggagalingan ng enerhiya ng Iron Giant na ito ay ang Sun Rays or ang energy na na-emit ni Sun God Nika. Totoo man or hindi, napakalapit ng teoryang ito dahil unang-una sa lahat napakatagal lang natutulog ng Iron Giant at nagising lamang ito nang magsimulang mag-transform si Luffy sa kanyang Sun God Nika form. Habang nasa Gear 5 din itong si Luffy ay hindi ito mapigilan ng mga Marines habang sinasabi nga nilang para bang impenetratable daw ang katawan ng Iron Giant. However, nang mag-revert back itong si Luffy sa kanyang base form ay nagawa naman itong ma-one-tap ni Gorosei War Curie na para bang yun talaga ang case na kailangan niya ang presensya ni Sun God Nika para manatiling naka-activate. At nang dahil nga sa nagbabalik na si Luffy sa kanyang Sun God Nika form or ang kanyang Gear 5, nagsisimula naman itong mag-awaken at pwedeng bumalik ito sa lupa mula sa ilalim ng dagat.
And who knows, maybe at that point, matapos mag-reawaken ng Iron Giant ay magsimulang magpatuloy na naman ang ginagawang announcement ni Vegapunk. But either way, surely magpapatuloy ang laban sa gitna ng mga Straw Hat ng mga Giant, ng Iron Giant na ito at ng Gorosei. Habang kinakaharap ni Luffy at ni Sanji ang grupo ng mga Gorosei na kasama ni Mars, kinaharap naman nitong si Jinbei at ni Zoro ang grupo ng mga Gorosei na kasama naman ni Nosjuro. But what do you guys think? I would love to hear your opinions at kung ano pa ang masasabi nyo sa chapter na ito para mapag-usapan pa natin, kaya please put that in the comment section below. Don't forget to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. Huwag mo na din kalimutang i-follow ang ating Facebook page at ang ating official TikTok account. Again, this is The Updated Weeb and I will see you guys on One Piece Chapter 1119 Spoilers.